Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I am Engineer Prince Ian F. Cruz, your REE board exam buddy, and I'll be your lecturer for today's video. So, natapos na tayo sa point and line, yung mga properties. Properties ng point and properties ng line. Tapos, last video, diniscuss natin yung equations ng line. Ano yung mga forms, tapos nag-solve tayo ng mga problems. Pati yung mga properties ng line such as slope, intercept, inclination, etc. So, bago tayo pumunta sa angle between two lines, balikan muna natin yung slope. Kaya pag sinabi nating slope, yun yung steepness ng line. So, pag mas angat yung line, mas mataas yung slope. Pag mas mababa naman yung line, mas mababa yung value ng slope. Tapos, ito yung kanyang formula. Delta y over delta x or rise over run. So, nasan yung delta y and delta x na yan dito? Ayan sila. Hindi lang steepness yung dinedefine ng slope. Dinedefine niya rin yung inclination ng line. Pag sinabing inclination, it refers to the inclination that the line makes with the positive x-axis. So, halimbawa, ito yung x-axis, positive. Gusto nating malaman yung angle. Ayan. Eto. So, kung naalala natin, no, naka-form tayo ulit ng right triangle. Kasi perpendicular sa x and y. Ito yung rise. Tapos, ito naman yung run. Tapos, ito yung theta or yung inclination. So, kung mababalikan natin no, sa ating trigonometry, SOHCA, TOA. So, ito yung angle. Interested tayo. So, yung rise, ito yung opposite. Kasi opposite siya dun sa angle kung saan tayo interested. Tapos, yung run naman, ito yung adjacent. So, yung gagamitin natin, yung TOA. Kasi meron tayong opposite and adjacent. So, ibig sabihin, tangent theta is equal to delta y or the opposite over delta x. Eh di ba nga yung delta y over delta x ay slope. So pwede ko tong palitan na lang ng m or ng slope. So ibig sabihin tangent theta ay equal din sa slope. So kung gusto nating mahanap yung theta lang, so i-arctangent natin both sides of the equation. So matatanggal yung tangent, theta na lang is equal to arctangent ng slope. Ayan. So, ibig sabihin, kung gusto nating malaman yung angle or inclination ng line with respect to the positive x-axis, i-arctangent lang natin yung slope ng line. So, ganun lang yung gagawin natin. So, kung isang line lang yan, pagka gusto nating mahanap yung angle of inclination. So, next naman. Doon naman tayo sa angle between two lines. And gusto nating mahanap yung angle na to. So, paano natin mahanap yan? So, sabihin natin na ito yung ating reference. Kasi pag slope, di ba, lagi nga nating reference yung positive horizontal line. So, meron tayong dalawa na line, yung orange and red. Ito yung theta of 2 kasi ito yung angle of inclination ng line number 2. So, doon naman tayo sa angle ni line number 1. So, ito yan. Sabihin natin na theta of 1. Yan. So, ito yung theta of 1. Move ko lang dito. Ito naman yung theta of 2. Tapos, ito yung theta of B. So, paano natin mahanap yung angle between two lines? So, pagmaminusin lang natin. Theta of 1 minus theta of 2. Ano ba yung formula ng theta?
'Di ba arctangent ng slope. So, arctangent ng M1 minus arctangent ng M2. Ayan. So, yun na yung formula. No? Yan lang siya. So, i-modify natin ngayon yung line. So, ito yung line number 1 naman. Ito ngayon yung line number 2. So, applicable pa rin dito yung formula. So, yung mahanap mo dito na angle between two lines pa din yon. Pero eto na siya. Ayan. So, inano ko lang, no? Inilipat ko lang. Pero, ayan siya, yung theta of B na malaki. So, ito, greater than 90 siya. Kasi, halimbawa, ito yung perpendicular sa L1, di ba? So, lumagpas siya eh. Lumagpas yung angle. So, alam mo na na greater than 90 to. Ang isang angle, pagka greater than 90, ang tawag sa kanya ay obtuse angle. Kapag kaganto naman yung itsura, yung pangalawa, tapos ginamitan natin ng formula ng angle between two lines, dahil ito yung 90 ng orange, sabi natin yung perpendicular dyan, so ang lalabas dyan ay less than 90 kasi di niya pa na-reach yun eh. Hindi niya pa na-reach yung kulay black na dash line. So by merely looking dun sa line, alam mo na na less than 90 yung mabibigay sa'yo na angle. Ang angle naman kapag ka less than 90, ang tawag sa kanya ay acute. Kapag ka nangyari na ang lumabas na angle between two lines ay 90, ibig sabihin, yung dalawang angle o yung dalawang line ay perpendicular sila sa isa't isa. Ayan. At ang tawag dyan sa angle na yan, kapag ka siya ay equal to 90, ay right angle. Ayan. So, same formula lang yan lahat, guys, no? Pero minsan kasi, guys, tinatanong sa problem, find the acute angle. So, halimbawa, ginamit natin yung formula, tapos ito yung lumabas sa'yo, greater than 90 or obtuse. Obtuse yun. Pero minsan, ang hinahanap sa problem, gusto niya acute. So, paano mo mahanap ngayon yung eto? Eto kasi yung acute eh. Sabihin natin, this is alpha. Kasi nga, gusto ng problem, halimbawa lang naman, acute. So, dapat yung hinahanap natin yung less than 90. So, paano natin mahanap? Di ba itong line, 180 yan. Kasi straight line siya eh. So, ayusin ko lang ha. Yan. At hinahanap natin sa problem, o yung lumabas sa formula pala, halimbawa, pero ang hinahanap ay eto, yung less than 90. Dalawa kasi, pagka-angle between two lines kasi dalawa eh. May isang angle na obtuse, may isang angle na acute. Tapos, kapag ka-perpendicular pa sila, dalawang 90 yung lalabas sa'yo. So, pares sa 90 yon. Kahit hanapin mo yung isa, 90 pa rin yon. Kasi perpendicular naman sila. Palaging 90 lahat ng angle nila in between. So, balikan natin yung kanina. So, dito dalawa lang, either acute or obtuse, pagka hindi sila perpendicular. So, dito yung nasa likod, theta of B din yan. Kasi pag kung mare-recall natin sa geometry, no, pag sinabi nating vertical angle, opposite sila na angle na na-form sa intersection ng dalawang lines. Tapos equal lang daw sila. So itong kabaliktaran niya, nitong theta of B equal, pati yung kabaliktaran ni alpha. So dalawa lang talaga ang meron tayo, acute or obtuse. So paano nga natin ulit mahahanap yung alpha or yung acute angle? So ito yung meron tayo, yung theta of B. Tapos hahanapin natin yung alpha. So, paano ulit natin siya mahanap? 'Di ba, eto, ang straight line, ang angle niyan ay 180 degrees. So, kung etong green ay 180, tapos ito, theta of B, paano mo mahanap yung alpha? E di, alpha is equal to 180 minus theta of B. Yan. So, kapag ka-acute yung hinahanap, tapos ang lumabas sa'yo, obtuse, i-minus 180 mo lang. Mangyayari din na ang lalabas sa'yo, acute,
Tapos ang gusto sa problem ay obtuse. So, ito naman ngayon yung magiging alpha mo. Tapos minus 180 mo lang din. Kasi, ay, hindi, sorry. Ito pala guys. Ito yung alpha. Ito na yung magiging bago mong alpha. Obtuse na siya. So, 180 pa rin naman kasi to. So, ma-minus mo lang ulit. So, 180 minus theta sub B lang din. So, ganun lang siya. So, basta i-observe nyo muna kung ano yung lumabas na theta sub B nyo, kung obtuse or acute, tapos iakma nyo siya dun sa hinahanap sa problem. Ayun. So, ayun lang naman muna guys, no? So, sa mga next video, dun natin gamitin yung mga formula saka yung mga analysis ng acute or obtuse. Yan. So, magsasolve tayo ng maraming problems sa mga next videos. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics na gusto nyong i-discuss ko in the future. So, ayun. Sana may natutunan kayo guys. See you on the next video.